Good day mga paps, mga madam, no? Para sa video ito ay papakilala ko kayo dun sa ibang alaga ko at bibigyan ko na rin kayo ng konting kalaman tungkol sa kanila. Mukha lang akong walang alam pero don't judge a cover by its book. Siguro yun yung papakilala ko sa inyo. Yung puti na yan. So, yan, couple yan. Couple. Kilala nyo ba kung anong klaseng uri ng hayop yan mga paps? So ngayon mga paps, ipapakilala ko kayo kay Isko. Wow! Si Isko. Alam nyo ba na ang hawak ko ngayon ay isang manok? Ito ay tinatawag na Chinese Silky Chicken. So Chinoy ito mga paps. At alam nyo ba, ito ang kauna-unahang manok na makikita nyo sa video ito. At ito ay tumitimbang ng 0.9 to 1.4 kilo. Sakto. Tumataas ito na hanggang dito. Isang uri ito ng manok mga paps na pasok sa mga bantams. Pero kung ikukumpara natin ito dun sa ating bantam na isa, is medyo malaki to. Ito yung ating bantam na chabo. So, para ka lang may kalapate. Ito naman si Isko. So, mas malaki siya ng konti. Malalaman natin na isa itong Chino. Kaya nga Chinese, di ba? Kilala ang manok na to dahil sa kanyang balahibo. Mapapansin nyo mga paps, yung balahibo niya ay medyo kakaiba. Kukumpara mo sa mga ordinaryong manok. So, yan. Ganyan yung itsura niya. So, parang sisiw ang itsura niya. Hindi katulad dun sa balahibo ng ibang manok. Tinawag nga silang silky chicken kasi pag hinawakan mo mga paps ito, para ka na rin daw humawak sa silk. Yun ang sabi nila. Ano ba yung silk? Bukod sa balahibo nito mga paps ay kilala ang manok na to bilang masama kasi itim ang buto nito. No! Tama po kayo sa narinig nyo mga paps, itim ang buto nito. At pati balat. Yeah. Di ba kita? Di nakita ang balat? Saan ba tayo magpapakita ng balat mo? Isko. Kapal kasi ng balahibo niya mga paps. Sobrang floppy. Parang humawak ng teddy bear. Yan. Itim yung kanilang balat. Isa pang masamang manok. Alam nyo din ba na bukod sa paniki ay paborito rin ng mga Chino ang mga Chinese chicken bilang gawing soup? Isang delicacy yun sa kanila. At for centuries mga paps, kilala ang Chinese silky na ginagamit sa traditional medicine ng mga Chinese. Dahil sa mataas ang antioxidants, protein at vitamin B ng kanilang karne. At bukod nga pala mga paps sa balat na kulay itim, ang karne din nito mga paps ay medyo grayish black. So parang itim na rin yung karne nila mga paps. At tinatawag nga ito sa ibang lugar sa China na black bone chicken. Mga paps, pumalag ng pumalag si Isko. So kinuha ko si Lisa, ang kanyang kapartner. So ganun din to mga paps, medyo madumi lang kasi naka-range. So alam nyo ba mga paps na ang manok na ito ay magandang pagkuha ng Adidas? Kasi bilangin nyo yung daliri niya mga paps. 1, 2, 3, 4, 5. Ito rin ang isang kakaiba sa kanila. 5 yung daliri nila mga paps. So sa mga manok na normal, yung mga normal na nakikita natin is ano lang yan, 4. Perfect breed to mga paps sa mga gusto ng mga parang pet type na na manok. Kasi napaka-sweet ng manok na to at pwedeng-pwede to sa kahit sa mga bata. Tingnan mo yung ano niya mga paps, itim. Hindi masyadong nakikita. Napakagaling din itong mga paps, broody hen. So ibig sabihin ay naglilimlim to mga paps. Sa atang itlog nito na base sa experience ko, ang itlog nito ay maliit lang na light brown. Isa pang trivia about sa mga manok, mga paps, generally sa mga manok. Alam niyo po ba na ang babaeng manok o ito, katulad dito, inahin, ay loyal? Sana all. Sinabing loyal to mga paps kasi pag may napili na silang isang rooster o lalaking manok, kahit lapitan mo pa sila ng napakaraming lalaking manok, ay dun at dun pa rin sila pupunta at makikipag Wow! dami niya na. Kabaliktaran naman po yan ng lalaking manok kasi ang lalaking manok ay kahit sino ay pwede niyang asawahin. So loyal ang babae
Ang lalaki ay, alam niyo na, ang lalaki ay tira all. Wala silang pinipili. So alam niyo na, kasalanan na naman yan ng mga lalaki.